Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 33 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa eksenang ito, hinarap ni Memori, Eve at Sera si Duke Xuan, kung saan mabilis na gumanti si Eve matapos bantaan ni Duke si Liz. Kinumpirma ni Memori at Eve na naresolba na ang kanilang mga agarang alalahanin, at inutusan ni Memori si Seras na isama si Liz at ihanda ang kanilang pag-alis. Pumayag si Seras at nag-alok na tipunin ang kanilang mga gamit at hulihin ang mga kabayong ginawang pain sa grupo ng Duke noon. Bago sila umalis, hiningi ni Memori kay Seras ang isang partikular na bagay mula sa kanyang bag na sa tingin niya ay magagamit nila sa hinaharap. Habang abala sina Seras at Liz, nagpahayag si Liz ng kagustuhang makatulong, kaya inatasan siya ni Seras na magbitbit ng ilang gamit habang inaasikaso ni Seras at Liz ang kanilang mga gawain. Inutusan ni Memori si Eve na gamutin ang mga sugat ni Liz, isang tungkuling buong pusong tinanggap ni Eve, sapagkat nararamdaman niyang may pananagutan siya sa hindi agad napansin ang kalagayan ni Liz. Tiniyak ni Memori kay Eve na tutulungan din nila ni Seras habang nasa kanilang paglalakbay, na nagpapatibay sa kanilang samahan. Pagkatapos, ipinakita ni Memori ang kakayahan ng kanyang freeze skill na ginamit niyang ipreserba ang isang buhay na insekto sa loob ng bloke ng yelo. Ipinaliwanag ni Memori na ang kasanayang ito, na naiiba sa kanyang iba pang mga abilidad, ay may natatanging mga limitasyon, 3 beses lamang magagamit. May 300 araw na bisa kung saan ang yelo ay hindi nababasag o natutunaw kahit ibilad sa apoy. Bilang patunay, hiniling niya kay Eve na hampasin ang nagyelong insekto gamit ang martilyo. Sa kabila ng lakas ni Eve, natuklasan niyang napakatigas ng yelo, na nagpatunay sa sinabi ni Memori na ang yelong ito ay hindi pangkaraniwan. Ibinunyag ni Memori na kapag ginamit ang freeze sa mga nabubuhay na nilalang, nagiging halos hindi masira ang yelo. Upang higit pang ipakita, nag-freeze si Memori ng isa pang insekto, ngunit sa pagkakataong ito ay patay na ito. Nang hampasin ito ni Eve, mas madali itong nabasag at nagkalat sa maliliit na piraso na maaaring tangayin ng hangin. Ipinaliwanag ni Memori na ang kanyang freeze na kasanayan ay itinuturing ang mga patay na katawan bilang matter, kaya ang resulta ay yelong nababasag na naiiba sa yelong nabubuo sa paligid ng mga nabubuhay na nilalang. Ang natuklasang ito ay nagbigay daan kay Memori sa kanyang plano, gamitin ang kasanayan na ito upang itago ang mga bangkay ng Ashinto, isang grupo ng mga mangkukulam na responsable sa pagpatay sa 5 Dragon Warriors. Ang estratehiya ni Memori ay lumikha ng isang permanenteng panlilinlang na tila ang Ashinto lamang ang mga salarin sa pagkamatay ng mga Dragon Warriors. Sa pamamagitan ng pagpreserba at pagkatapos ay pagbasag sa kanilang mga bangkay, masisiguro niyang walang ebidensyang maiiwan at patuloy na maniniwala ang mundo na ang Ashinto nga ang may kagagawan. Ang panlilinlang na ito ay magsisilbing usok na magtatakip sa katotohanan na nagpapahintulot sa maling paniniwala na manatili. Si Eve, na nakasaksi na ng maraming karumal-dumal na tagpo sa Blood Colosseum at hindi na bago sa karahasan, ay pumayag na tumulong sa mabigat na gawain ng pagwasak sa mga bangkay. Tiniyak niya kay Memori na kaya niyang harapin ito batay sa kanyang mga karanasan. Magkasama nilang inihanda ang sarili upang isagawa ang plano bago pa dumating ang iba pang mga tagasunod na tanging ang FOA Mask ang magiging natatanging saksi sa kanilang mga ginawa. Habang nagtatapos ang eksena, nag-isip si Memori tungkol sa alamat ng FLW King, isang nilalang na naghimagsik laban sa kanyang lumikha na nagtataglay ng isang komplikado at malabong pamana. Ang FLY King, na pinili ang kanyang sariling landas at sa huli ay nakatagpo ng malungkot na wakas, ay nagsisilbing paralelismo sa paglalakbay ni Memori. Iniisip ni Memori ang dalawang interpretasyon ng kapalaran ng FLY King kung siya ba'y nabuhay o namatay, at pinag-iisipan kung alin ang magiging wakas ng kanyang sariling kwento habang patuloy siyang humaharap sa isang mundo na puno ng kawalan ng katiyakan at panganib, at diyan nagtatapos ang chapter 33 ng Failure Frame.
Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.